Ito pala, ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit pupunta ito dyan sa Germany at sa Czech Republic, parang pala sa Pilipinas. para sa pag-unlad ng Pilipinas. So, syempre, dahil para sa pag-unlad ng bansa yan, marami na naman pong tutol dyan kasi lalabas na parang tinulugan nyo ang Pilipinas. Ngayon na unti-unting gumaganda ang Pilipinas dahil sa mga aktibidades na ito, dahil sa mga investments na nakukuha ng ating presidente, ayaw nila kasi masasapawan sila. Gusto nila sila lang lagi ang bida. O yan, napapahiya na naman kayo dito at ang mga bitter, habang buhay na kayo bitter dyan. Marcos' trip to Germany to focus on business and labor. Consistent naman si PBBM dyan. So ting pupunta ito ng mga bansa, isa talaga sa focus niya dito, kumalap ng investors, paunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas. Naging promise niya yan sa kanyang mga State of the Nation address Gusto niyang payamanin ang Pilipinas, gusto niyang paunlarin ang ekonomiya. Kasi kung mayaman ang bansa natin, unti-unti natin mabayaran yung mga utang natin sa ibang bansa at mapupondohan natin yung mga infrastructure projects na very important, very critical ito ka-coffee, itong mga infra projects ng gobyerno natin na napabayaan. Yung mga specialty hospitals lang natin during the COVID-19 nakita natin napakarami nating kulang ospital. Paano? Ilang dekada bago nakapagpatayo. Ngayon lang ulit ka-coffee nakakapagpatayo ng pangilan-ngilan. No? Halimbawa itong cancer care center. Ngayon lang ulit ito. After ng kanyang tatay, Marcos Sr., hindi na nasundan ang mga malalaking ospital at ng mga specialty hospitals. Samantala kung natuloy yun, mga baka Luzon, Visayas at Mindanao, mayroon na sana nito. Ang problema, natigil paano mapupondohan itong mga malalaking infrastructure projects na ito? Bagsak ang ekonomiya. Kaya kung titingnan mo, ito talaga yung nagiging focus ng administrasyon na ito. Payamanin ang Pilipinas. At isa sa dahilan dyan, ay isa sa mga solusyon dyan, kunin ang mga investors na nasa ibang bansa, bahagian nyo naman ng Pilipinas. Dito naman kayo sa Pilipinas. At isa yan sa nagiging focus ng mga pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Yung iba dyan ayaw hindi nila matanggap yan Kaya sige, bash-bash lang sila dyan. Laurentino Ramos, sir, maraming salamat sa iyong pa-super sticker. President Marcos' trip to Germany will center on promoting the rights of Filipino workers in the European country and inviting German businesses to look at the Philippines as an investment destination. First thing, actually, kung ikaw ay OFW, di ba ikaw nandiyan sa Germany, yung pasyalan ka ng presidente nyo, malaking bagay yan nakaka-proud yan Siyempre, Pilipino din sila Contributor sila sa paglago ng ating ekonomiya. Importante din na ma-feel nila na may pakialam ang gobyerno sa kanila at ang mere presence ng presidente dyan na mga opisyalis ng gobyerno, malaking bagay po para sa kanila. At yan ang gustong gawin ni PBBM sa Germany, sa Czech Republic. At isa pa dito ay ang hikayatin dito mga German entrepreneurs na pumasok kayo ng Pilipinas. The Philippine Ambassador to Germany, Irene Susan Natividad, said this ahead of Marcos's working visit to Berlin on March 12. Kanina po yan umalis, bukas nandiyan medyo mahaba-haba po ang biyahe papuntang Germany. In an interview, Natividad enumerated the different topics that President might tackle with German officials and business leaders during his stay there. The key to any bilateral relation is mutual and shared interests and values. Dagdag po ng ambassador. We have several with Germany that can complement each other. Commitment to a rules-based international order is one. Correct. Strengthening partnership on climate issues. Very active ang Europe dito Kumbaga, ito na ang pinoproblema nila, climate change Tayo hindi pa rin Local insurgencies pa rin pinoproblema natin Pero itong maunlad na bansa, climate change na ang pinoproblema. Development cooperation is another. Labor also is another sector where Germany and the Philippines share the importance of this sector to their relations. Actually, maraming Pilipino nandiyan at sa healthcare, Healthcare sectors. Mga daming nurses, Lalo niya dyan sa Vienna, dyan sa Austria, At ilang parte po ng Europa. Mga nurses ang nandiyan, maraming Pilipino. According to the Filipino envoy, the Philippines can take advantage of Germany being a powerhouse in terms of innovation, manufacturing, and automobiles, among others. So ilan yan sa mga bibigyan ng pansin, bibigyan ng tutok po ng ating presidente sa kanyang pagtutungo po dyan sa Germany. Labor, pagdating naman sa labor, sinasabi po ng ambassador, tiwala po siya na si Pangulong Bongbong Marcos at si German Chancellor Olaf Scholz will include labor in their upcoming meeting, particularly how both countries can help each other. Actually, isa sa mga
maraming Pilipino, kumbaga malaki ang contributions, mga OFW, no, na nagpapadala ng investment dito sa Pilipinas, karamihan din, manandiyan din po sa Europe. Malaki yung kanilang contribution na naibibigay po sa remittances nila, no, sa ating Pilipinas. The Philippines, how to help Germany address the labor shortage, and for Germany to assure that the workers we will be sending here will be treated fairly, provided all the benefits and rights they should enjoy, just like any other German national or other nationalities working in Germany. Kasi kung wala yung mga ganitong agreement hindi mo natin maiiwasan na walang Pilipino pupunta dyan naaapi sila. Di ba? Tingnan mo dyan sa Middle East, di ba? Ang mga kababayan natin dyan marami hindi naman lahat, mangilan-ngilan lang, isolated cases lang, nakakaranas ng pang-aabuso Kasi hindi ganoon katibay yung mga partnership o yung mga ugnayan ng Pilipinas at ng mga bansa na nandiyan dyan. Ito, bagamat kakaunti lang yung cases natin ng abuse sa mga manggagawa natin dyan sa Germany, malaking bagay na yan na masusustain natin yung ganitong estado ng relasyon. So primarily, to summarize, no, ang pangunahing purpose nito ng ating presidente, hikayatin ng mga business leaders just sa Germany, pasok kayo ng Pilipinas, dito kayo mag-invest. And of course, ipakita rin yung pagmamahal ng gobyerno o iparamdam sa mga Pilipino na nandiyan sa Germany na meron tayong gobyerno, no? Importante yan. Sino yung mga taga-Germany dyan? Kumusta? Makaka-attend kayo dyan. Share ninyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Florentino Ramos, pangarap ni PBBM magtayo din ng mga ospital sa Visayas at Mindanao. Correct. Kaya lang, ang kailangan natin talaga dito ay malaking pondo. Yun ang kinakailangan natin dyan. Kung i-asenso tayo, yayaman tayo, maraming investments ang papasok sa Pilipinas, magandang bagay yan, di ba? May pagkukunan na tayo ng pondo. Itong Maharlika Investment Fund, isa rin yan ka-coffee sa tinitingnan na pagmumula ng malaking pondo, no, para sa infrastructure projects ng ating gobyerno. Galit naman ang mga bitor sa pag-alis ni PBBM. Actually, yes, kasi una ng bansa ayaw nila yan Edwin Dimaculanga, si Dutay na may sabi, may last will si Apu Lakay. Kaya malamang, kaya panay alis din si PBBM. Inaayos niya siguro. At maraming gustong makausap si PBBM sa sinasabi nila na nag-iikot daw yan para linisin ang kanyang pangalan. Hindi na. Yan ang binibintang nila Maraming interested makausap ang ating presidente. Di ba sa mga previous gatherings ang sinasabi ng ilan, yan pala yung anak ni Marcos Sr., no? Influential. Malaki kasi yung naibang pangalan din ni Marcos Sr. At gusto nila makipagtrabaho sa isa pang Marcos. Celia Just, go, PBBM, we love you. Ayan, patuloy lang ang ating suporta sa ating presidente. O siya, sige, comment your opinion dyan sa ating comment section. Mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. At kung nasa Facebook kayo, pasuyo na lang ka-coffee Pa-click lang po ng follow or like dyan sa ating Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, ay pa-click lang po ng subscribe. Then paid, may mga bagong ospital na silang pinagawa dito sa Mindanao. Kaunti pa. Maganda, mas marami, no, yung mga specialty hospitals, no, heart center, lung center, and KTI, yan, magkaroon na dyan sa Mindanao at sa Visayas para hindi na lang nandito lagi sa Luzon, naluluwas dito sa Luzon, no. Iyan ang goal, ka-coffee, bukod sa mga bahay at napakarami pang mga transportation, mode of transportation, no, na pakikinabangan ng ating mga Pilipino. Maganda ang future na naghihintay sa atin kung magtutuloy-tuloy itong progress na ating dinarama. Alright, sige. Ako ay magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa sumama sa akin ngayong araw po ng Lunes. Sir Florentino Ramos, sir, maraming salamat sa iyong pa-super sticker kanina. Ingat po kayo, sir. Nasaan man po kayo ngayon. At sa lahat ng ating ka-coffee na nakatutok sa atin ngayon sa Facebook, nasa YouTube, happy viewing sa inyo. Baka di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page. Pasuyo na lang po pa-click lang po ng follow or like sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay pa-click lang po ng subscribe. Alright, paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.